Sa ating mga balita, lalo pa hong lumakas ang bagyong Julian habang binabaybay po ang Balintang Channel sa Calayan, Cagayan. Hatid nito ang lakas ng hanging aabot sa 155 km per hour at bugsong hanggang 190 km per hour. Ito'y kumikilos ng pakanluran sa bilis po na 10 km kada oras dahil sa bagyo. Signal number 4 ngayon sa Batanes at hilagang bahagi po ng Babuyan Islands. Habang signal number 3 naman sa nalalabing bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Habang signal number 2 naman sa nalalabing bahagi po ng mainland Cagayan, pati po sa Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at maging sa Benguet. Maging sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, hilagat silangang bahagi po ng Nueva Ecija at maging sa Polillo Island. Wala namang pasok sa ilang lugar sa Luzon dahil sa masamang panahon. Kabilang na dyan ang probinsya ng Ilocos Sur at La Union. 12 bayan sa Pangasinan. Suspendido rin ang klase sa probinsya ng Batanes at 11 lugar sa Cagayan Province. Habang apektado rin ang Abra, Apayao, Baguio City at maging ang Benguet Province. Sa oras na alas 6:43 na po, ito po ang ilang pang mga tampok na balita. Nanawagan po naman ang ilang OFW sa Lebanon para sa mabilis at maayos na repatriation ng pamahalaan pauwi nga sa mga manggagawang ito pabalik sa Pilipinas. Kasabay yan ng tumitinding girian ng militanteng grupong Hezbollah at ng Israel. At sa huli nga pong tala ng Department of Migrant Workers, nasa 500 Pilipino pa rin ang nakakauwi lamang ng bansa. 5% po lamang yan ng 11,000 populasyon ng mga Pinoy sa Lebanon. Nasa 1,000 Pinoy ho naman ang nagpoproseso ng mga dokumento para makauwi na po ng Pilipinas. Nagpaalala po naman ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon na ihanda ng ating mga kababayan ang kanila po mga pasaporte at kaukulang dokumento sa oras na magkaroon ng biglaang evacuation. Hinimok din sila na magparehistro na sa mandatory repatriation program habang bukas pa ang paliparan sa Beirut. Duda naman ang kampo ni Alice Go na totoong tao ang lumutang sa isang dokumentaryo ng Al Jazeera na nagsasabing isa nga siyang Chinese spy. Isiniwalat sa docu ang isa umanong Chinese tycoon at self-confessed spy na si She Zijiang na isa raw Chinese spy si Go. Ipinakita rin sa video ang listahan daw ng mga state security agent, kabilang dyan si Go Waping o Alice Go. Agad naman niyang pinabulaanan ng dating alkalde. Ayon mismo sa legal counsel ni Go na si Attorney Stephen David, nadala lamang ng takot ang dating alkalde kaya nainis ito. Duda rin si David kung totoong tao nga ba talaga si She Zijiang dahil tira raw AI o gawa ito sa isang artificial intelligence. Nakakulong ngayon si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory at nakatakda muling humarap sa Pasig Regional Trial Court bukas o ngayong araw kaugnay po sa kasong qualified human trafficking. Abangan din po ang ating follow-up tungkol sa bagay na iyan. Samantala pa rin, binuntutan ho naman ng Chinese Navy ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas kasamang Australia, Japan at New Zealand sa West Philippine Sea. At ayon po sa AFP, namataan ang Chinese vessels habang nagsasagawa ng joint sea at air activities ang 4 na bansa. Sa kabila raw niyan ay nagpatuloy pa rin ang exercises at nasiguro naman daw ang kaligtasan ng mga kalahok dito. Dagdag pa ng AFP, wala itong natanggap na ulat tungkol sa pagsasagawa ng umano'y military exercises doon ng China. Wala rin pong pahayag ang China tungkol dito. Layon po ng Multilateral Maritime Cooperative Activity na sanayin ang kooperasyon ng mga militar sa dagat at sa himpapawid. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.